EPP ICT 4 Term 1 Week 5. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paglagay at pagformat ng text box, word art, shapes at images. Day 2 hanggang Day 4. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Nakagagawa ng desktop publishing document. Mga layunin. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng user interface. Pangalawa, nasusuri at nagagamit ang angkop na template sa paggawa ng publishing document. At pangatlo, nakakagawa ng professional-looking na publication gamit ang text box, word art, shapes at images. Para sa nilalaman ng ating aralin, ito ay desktop publishing software, Microsoft Publisher User Interface, Microsoft Publisher Templates, at paglagay at pagformat ng text box, word art, shapes at images. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Paglagay at pagformat ng text box, word art, shapes at images. Pagproseso ng pag-unawa. Una, paglalagay at pagformat ng text box. Mahalagang matutunan kung paano maglagay at magformat ng text at text box. Ang maayos na pagkakalagay at pagkakaformat ng text at text box ay mahalaga upang makamit ang layunin ng iyong publication. Sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang text box. Sa paglalagay ng text box, gawin ang mga hakbang na ito. Una, piliin ang Home tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Pangalawa, maaari ding i-click ang Insert tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Pangatlo, ang mouse pointer ay magiging crosshairs. I-drag ito sa work area at magkakaroon na ng text box dito. Pang-apat, ang text box tools tab ay lalabas sa ribbon. Sa tab na ito ay nakapaloob ang mga commands na tumutulong upang i-adjust at i-format ang text box at ang text na nasa loob nito. Pang-lima, kapag nakabuo na ng text box, maaari nang mag-type ng text sa loob nito. Pag-wrap ng text. Mapapansin na kapag naglagay ng text box na malapit sa ibang mga objects sa publication, ay magkakaroon ng overlapping ang mga ito o kaya ay hindi ito nakaayos ng naaayon sa gusto. Gaya na makikita sa illustration. Kinakailangang palitan ng text wrapping settings upang mabigyang solusyon ang problemang ito. Narito ang pag-wrap ng text. Una, piliin ang object o ang image at i-click ang Format tab sa ribbon. Pangalawa, hanapin ang Arrange group at i-click ang drop-down arrow ng wrap text. Pangatlo, piliin ang gustong wrap option. Mapapansin na ang text ay mag-aayos ayon sa napiling option. Pag-connect ng text boxes. May mga pagkakataon na ang mga text na laman ng text box ay hindi na magkasya dito at kinakailangang gumawa ng iba pang text box. Kapag nangyari ito, maaaring gumamit ng link command upang i-connect ang mga text boxes. Kapag nagkaroon ng connection ang dalawa o mas marami pang text boxes, ang mga text na laman nito ay magtutuloy-tuloy mula isang text box hanggang sa susunod. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-connect ng mga text boxes. Una,
i-click ang text box. Pangalawa, piliin ang text box tools, papuntang text box tab. Pangatlo, hanapin ang linking group sa tab. Pang-apat, i-click ang Create Link command. Panglima, ang mouse pointer o cursor ay mapapalitan ng link icon. Pang-anim, i-click ang pwesto sa publication kung saan mo gustong maglagay ng bagong i-link na text box. Pang-pito, magkakaroon na ng dagdag na text box. I-resize ito kung kinakailangan. Pang-walo, magpatuloy sa pag-type ng text sa unang text. Mapapansin na kapag puno na ito, otomatikong mapupunta ang cursor sa nailink na text box at dito ilalagay ang mga idadagdag na text. Pag-modify ng text box gamit ang text fit. Ang text fit ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-adjust ang laki nito o ang text upang magkaroon ng magandang pagkakasya. May mga 4 na text fit options na pwedeng pagpilian. Una, best fit. Pinapalaki o pinapaliit ang text upang magkasya sa text box. Pangalawa, shrink text on overflow. Otomatikong umuurong ang font size kung ang text box ay wala ng space para sa karagdagang text. Pangatlo, grow text box to fit. Pinapalaki ang text box ayon sa laki at haba ng font. Pang-apat, do not auto-fit. Ito ay ang default option. Walang nangyaring pagbabago sa text o text box. Upang ma-modify ang text fit, i-click ang text box. Pagkatapos ay i-click ang text box tools tab. Piliin ang text box tab at i-click ang drop-down arrow ng text fit command. Pangalawa, paglalagay ng word art. Ang word art ay gallery ng text styles na maaaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects tulad ng shadowed or mirrored or reflected text. Pag-insert ng word art. Una, i-click ang Insert tab sa ribbon. Pangalawa, sa text group, i-click ang drop-down arrow sa word art command. Pangatlo, maaring pumili mula sa plain word art styles o sa word art transform style galleries. Pang-apat, i-click ang napiling word art. I-type ang text sa Edit Word Art text box, pumili ng font, font size, at i-apply ang bold or italics at i-click ang OK. Panglima, makikita na ang word art sa publication. Pag-delete ng word art. Una, i-click ang word art object. Pangalawa, i-press ang delete. Ang Word Art Tools tab. Ang Word Art Tools tab tumutulong upang i-format ang word art text at effects, i-arrange ang word art at palitan ang size ng word art object. Text Group. Ang text group ay nagbibigay ng mga tools upang mapalitan ng text content, spacing, height, switching mula sa horizontal at vertical, at ang text alignment ng word art. Styles Group. Ang Styles Group ay tumutulong upang palitan ang style ng word art at ang kanyang fill color, line at shape nito. Pangatlo, paglalagay ng shapes. Ang pagdaragdag ng shape sa publication ay nakakadagdag ng visual appeal nito. Upang makapagdagdag ng shape sa publication, kinakailangang gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, piliin ang Insert tab sa ribbon at hanapin ang Illustrations group. Pangalawa, i-click ang Shapes drop-down command at pumili ng shape.
Pangatlo, i-drag ang mouse sa publication hanggang sa makita ang napiling shape ayon sa gustong laki nito. Pang-apat, i-release ang mouse at makikita na ang shape sa publication. Pagpapalit ng shape, fill, color at outline. Una, piliin ang shape at i-click ang Format tab. Pangalawa, piliin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Fill command. Makikita ang maraming kulay na pagpipilian. Pangatlo, piliin ang kulay na gustong gamitin, maaari ding piliin ang No Fill upang alisin ang fill color ng shape o ang More Fill Colors upang pumili ng custom color. Makikita na ang napiling kulay sa shape. Pang-apat, i-click ulit ang shape at i-click ang Format tab. Pang-lima, hanapin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Outline. Makikita ang iba't ibang kulay na pagpipilian. Makikita din ang iba pang options gaya ng No Outline, Weight, Dashes at iba pa. Paglalagay ng Shape Effects. Una, i-click ang shape at i-click ang Format tab at hanapin ang Shadow Effects group. Pangalawa, i-click ang Shadow Effects drop-down command. Ang drop-down menu na may listahan ng shadow options ay makikita. Pangatlo, i-click ang napiling shadow effect na gustong i-apply sa shape. Pang-apat, makikita na ang effect nito sa shape. Maaari ding i-apply ang iba pang picture effects tulad ng reflection, glow, soft edge at iba pa. Pang-apat, pagdaragdag ng pictures o images. Ang paggamit ng picture o image ay nagdadagdag ng visual interest sa isang publication. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang maglagay ng picture o image sa publication. Una, piliin ang Insert tab at hanapin ang Illustrations group. Pangalawa, i-click ang Picture command. Makikita ang Insert Picture dialog box. Piliin ang picture na gustong ilagay at i-click ang Insert. Magkakaroon na ng picture ang publication. Pangatlo, maaari ding maglagay ng pictures gamit ang Online Pictures command. Pagbabago sa picture, gaya ng brightness at contrast. Una, i-click ang picture na nais i-adjust at piliin ang Picture Tools Format tab. Pangalawa, hanapin ang Adjust group at i-click ang drop-down arrow ng Corrections command. Marami ang makikitang contrast o brightness options. Pangatlo, piliin sa mga options kung ano ang gustong brightness at contrast ng picture. Pang-apat, maaari ding i-click ang Picture Correction options upang ma-customize ang brightness at contrast ng picture ayon sa gusto. Pag-recolor sa picture. Una, i-click ang picture na gustong i-recolor at piliin ang Picture Tools to Picture Format tab sa ribbon. Pangalawa, hanapin ang Adjust group at i-click ang drop-down arrow ng Recolor command. Pangatlo, sa makikitang menu, piliin kung anong recoloring options ang angkop. Pang-apat, maaari ding piliin ang More Variations upang makita ang marami pang kulay na pagpipilian. Panglima, i-click kung ano naman ang napili at makikita na ang recolored picture. Pag-apply ng picture style. Una, i-click ang picture at i-click ang Picture Tools Format tab. Hanapin ang Picture Styles group. Pangalawa, i-click ang More Picture Styles drop-down arrow. Makikita ang maraming styles. Pangatlo, pili ng style na angkop at i-click ito. Makikita na ang napiling style sa picture. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay.
Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng flyers para sa Clean and Green campaign gamit ang Microsoft Publisher na may kasamang mga imahe o images, hugis o shapes, text at word art. Gawin ang unang hakbang. Buksan ang Microsoft Publisher. Una, pili ng flyers sa mga available na template. Pangalawa, pumili ng isang template na babagay sa iyong campaign. Kung gusto mo ng blankong template, piliin ang blank page sizes at pumili ng angkop na sukat. Gawin naman ang hakbang na ito, mag-set up ng layout. Una, sa Page Design tab, piliin ang layout at tema na gusto mo. Pangalawa, i-adjust ang margins ayon sa gusto mong ayos ng iyong flyer. Para naman sa pangatlong hakbang, magdagdag ng title o pamagat. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang word art. Pangalawa, piliin ang estilo ng word art na nais mong gamitin. Pangatlo, i-type ang pamagat, halimbawa, Clean and Green Campaign. Pang-apat, i-drag at i-drop ang word art sa nais mong position sa flyer. Para naman sa pang-apat na hakbang, maglagay ng imahe. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Pictures. Pangalawa, piliin ang larawan na nais mong idagdag mula sa iyong computer. Halimbawa, napili mo ito. Pangatlo, i-click ang Insert upang mailagay ang imahe sa flyer at i-resize at ilagay ang imahe sa tamang posisyon. Para naman sa panglimang hakbang, magdagdag ng text. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Draw Text Box. Pangalawa, i-draw ang text box sa lugar kung saan mo gustong ilagay ang iyong mensahe. Pangatlo, i-type ang iyong mensahe. Halimbawa, magsimula sa ating komunidad. Panatilihing malinis at berde ang ating kapaligiran. Pang-apat, i-format ang teksto ayon sa iyong nais gamit ang mga tools sa Home tab. Pang-anim na hakbang, magdagdag ng hugis. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Shapes at pumili ng hugis na nais mong gamitin. Halimbawa, bilog, parisukat o iba pa. Pangalawa, i-draw ang hugis sa iyong flyer at i-format ang hugis gamit ang mga tools sa Format tab. Maaari kang magdagdag ng fill color, outline at effects. Pang-pitong hakbang, suriin at i-save. Una, tingnan ang kabuoang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. Pangalawa, i-save ang iyong file. Pumunta sa File tab at piliin ang Save As. Pumili ng destinasyon at pangalanan ang iyong file. Ngayon ay gawin ang gawain bilang 3. Paggawa ng flyer. Panuto. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Una, buksan ang Microsoft Publisher at maghanap ng angkop na flyer na maaaring gamitin sa Office template man o sa built-in template. Pangalawa, piliin ang angkop na flyer na gagamitin at i-click ang Create. Pangatlo, i-modify ang laman ng elements ng flyer upang makagawa ng flyer para sa Clean and Green campaign ng inyong paaralan. Pang-apat, iset ang laki ng publication sa A4 size. Pang-lima, iset ang page margins at gawing 1.52 cm ang lahat ng sides ng publication. Pang-anim, gawing landscape ang page orientation ng flyer. Pang-pito, sa mga text boxes, i-type ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kampanya. Pang-walo,
Gamitin ang text fit settings upang matukoy ang pinakamagandang fit ng text sa text box. Pang-siyam, gumamit ng word art sa flyer gamit ang plain word art styles. Maaaring gamitin ang word art transformation style upang magkaroon ng style ang iyong word art. Pang-sampu, iset ang text content, spacing, height, at text alignment ng word art gamit ang mga commands na matatagpuan sa text groups ng word art tab sa ribbon. Pang-11, palitan ang style ng word art, fill color, lines, at shape gamit ang mga commands sa style group ng word art tab sa ribbon. Pang-12, maglagay ng kahit anong shape na angkop sa flyer at i-modify ito gamit ang fill color, outline, shadow effect, o ang iba pang mga effects. Pang-13, magdagdag ng angkop na picture sa flyer gamit ang online pictures tool. Pang-14, subukan kung anong angkop na brightness at contrast ang picture gamit ang correction tool sa picture format tab. Maaari ding palitan ang kulay ng picture gamit ang recolor commands. Pang-16, lagyan ng border, effects at caption ang mga inilagay na pictures gamit ang mga commands sa Picture Styles group. Pang-17, tingnan ang kabuuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. Pang-18, i-finalize ang pag-format ng flyer upang maging professional looking at angkop ito sa kanyang layunin. Pang-19, i-save ang iyong flyer at gamitin ang file name na My Flyer. Para naman sa pabaong pagkatuto. Ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Microsoft Publisher? Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng publication upang mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa publishing ay makakatulong sa kailangang malaman ng mga tamang pamamaraan gamit ang mga kumpletuhin ang mga pangungusap na ito. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsusulit. Kilalanin kung ano ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Una, ito ay isang software na nakakatulong sa paggawa ng publications o mga dokumento na pwedeng i-print at ipamahagi. Ano ito? Magaling! Ito ay desktop publishing software. Pangalawa, ang bahaging ito ay ginagamit upang makita at mamanipula ang mga pahina ng publication. Ano ito? Tama, ito ay page navigation pane. Pangatlo, ito ay horizontal at vertical na linya na ginagamit sa pag-align ng text, images at iba pang mga objects sa isang pahina. Ano ito? Tama, ito ay guides. Pang-apat, ito ay isang uri ng page orientation na ginagawang pahiga ang isang publication. Ano ito? Tama, ito ay landscape. Pang-5, sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang tama, text box. Pang-6, ito ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-adjust ang laki nito o ang haba ng font. Ano ito? Tama, ito ay draw text box to fit. Pang-7,
Ito ay gallery ng textiles na maaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects. Ano ito? Tama, ito ay word art. Pangwalo, ito ay isang mahalagang elemento ng publication dahil nagdadagdag ito ng visual interest. Ano ito? Tama, ito ay picture o image. Pangsyam, ang bahaging ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang commands gaya ng new, open, save, print, at create publication. Ano ito? Tama, ito ay backstage view. At pangsampu, ang pagdadagdag ng patlang sa publication ay nagdadagdag ng visual appeal nito. Anong nawawalang salita? Tama, ito ay shapes. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!